63%, 63% ang nawawala o nasasayang. Ngayon po, sa katapusan ng Hunyo, ang Manila Water po, ang systems loss ay nasa 13 na lamang, 13%. So yung 50% po na ating pong na-recover, ito po ang parehong tubig na ating dinadala sa mga customers natin, maging doon sa pinakamatataas na lugar, katulad ng Antipolo, San Mateo, Binangonan. Okay, may illegal connection pa rin kayong problema? Well, meron pa rin, hindi naman nawawala yan, pero patuloy yung ating kampanya, katuwang yung mga lokal na pamahalaan para kaagad i-report ang mga illegal connection dahil ito ay posibleng maging sanhi ng kontaminasyon sa ating mga linya, lalong-lalo na kapag may mga panahon na bumababa ang ating pressure. Potable water, yung sinusupply, yung binibigyan natin sa kababayan natin, kahit water tanker yan? Yes, oo. Potable water ito, maging yung itatawid natin doon sa tinatawag na cross-boundary flows ay potable treated water na rin ito, Igan. Okay, so pwede nilang inumin yan. Okay, Jeric, maraming salamat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Jeric Sevilla po, Manager for Corporate Communications ng Manila Water. Department of Health nagbabala laban sa mga sakit na maaaring makuha sa pag-iimbak ng tubig. Narito ang report ni John Consulta. Dahil sa nararanasan ng karamihang kakulangan sa tubig sa Metro Manila, marami ang nagsimula ng mag-imbak ng tubig. Tama naman ito para sa oras na mawala ng tubig, may nakatagong pwedeng gamitin. Pero paalala ng Department of Health, dapat maging maayos ang pag-iimbak ng tubig para makaiwas sa sakit. Dapat nalinisang maigi ang balde o drum at ang takip ng mga gagamitin. Payo ng DOH, kung mag-iipon ng tubig, siguruhing tinakpan ito ng maigi para di mapangitlogan ang ipong tubig ng mga lamok na may dalang sakit tulad ng dengue. Common ang dengue ngayong mga panahon na ito. So pwedeng maging breeding ground yung mga tubig na yan. So at least, Makakatulong din po ang ipong tubig na pang-inom ay nasa mga saradong lalagyan para mapanatili itong malinis at ligtas inumin. Sa paglilinis ng anumang lalagyan, kailangan daw hanggang sa loob ng drum malinis para maiwasan ang paglulumot at pagkapit ng dumi. Sa huli, pinakamainam ng pag-iwas problema sa paggamit ng inimbak na tubig ang paghahalo ng chlorine. Dapat din daw pakuluan ang tubig para di tamaan ng mga sakit tulad ng cholera, amoebiasis at diarrhea. Kung talagang hindi ka sigurado dun sa lalagyan, dapat talaga i-boil mo. I-boil mo para sigurado tayo na mamatay natin yung mikrobyo. Sakali makaramdam ng mga sintomas ng mga sakit na dala ng pag-inom ng maruming tubig, agad magpa-check up para maiwasan ang komplikasyon. Para sa unang balita, John Consulta, reporting. Ang napukor ang sinisisi ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa naranasang krisis sa tubig ngayon sa Metro Manila. At kaunay po ng balitang yan, mausap natin si DPWH Secretary Rogelio Singson. Secretary Singson, good morning. Magandang umaga, Igan. Opo. Magandang umaga din sa kasama mo kayo, Ea. Opo. Tinanggi na po ng napukor na yung nabanggit pong katumbas na 3 buwang supply ng tubig, yung kanilang pinakawalan sa Angat Dam noong kasagsagan ng bagyong Ondoy at Pepeng. Well, I expected that, no? Pero hindi naman bago itong sinasabi ng dalawang concessionaryo at saka MWSS. No? Opo. In fact, we brought this out already when the Angat Dam was being privatized, no? Na itinuloy pa rin ng privatization. No? Opo. That I expected that they will have to deny that there was excessive releases of water from Angat. But the fact is, mataas na mataas yung tubig bago nagkaroon ng after Ondoy and after Pepeng. Bakit tayo nasa ganitong sitwasyon? Dahil sobra-sobra man ang naibuhos na tubig nun, ano? Na ulan. Tama, tama. So, I mean, simple lang ang pag-iisip natin, mga mamamayan dito, bakit tayo kinakapos ng tubig, samantalang ang dahi-dahing tubig ng Angat before December. So sa tingin nyo, napasobra nga yung pinakawalan nila dahil di ba malaking problema naman po kung hindi sila magpapakawala dahil baka bumigay yung mga dam, Secretary? Tama yon, pero meron tayo kasing tinatawag na operating curve, no? Okay. Meron silang dapat mine-maintain na upper rule curve at saka lower rule curve. At saka meron din naman flood control level, no? Na beyond that dapat magpawala, no? Opo. Ang sinasabi lang namin, lagpas-lagpas yung pinawalan nila. Bakit kaya? Siguro sila yung dapat yung itanong dahil kung dinidinay nilang walang over-releases, siguro tingnan nyo na lang kung ano talaga yung chart, no? The chart will speak for itself, no? Pero, Secretary, yung El Nino ba walang epekto yon?
para medyo makabawas din dun sa tubig ng Angat? Well, admittedly, no, pero hindi naman bago yung El Nino. Last year pa sinasabi na ng Pag-asa that we are going to approach an El Nino year this